Mga warships ng United States of America sa Gulf of Oman, pinaulanan ng missiles ng Iran at dahil dito nagbalik sa Indian Ocean ang nasabing mga warships ng Amerika. Pero ano ang sagot dito ng United States of America? Yan ang ating pag-uusapan sa videong ito. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-subscribe. Samahan mo na rin ng like ang videong ito at i-click ang notification bell. Napakalaki kasing tulong yan para sa aming mga content creators. Maligayang pagbabalik mga kaibigan. Kumusta kayong lahat? Ngayon ay June 6, 2026 at nagbabaga at napakabagong balita ang ating ihahatid sa inyo. Ito ay may kaugnayan pa rin sa sigalot sa pagitan ng puwersa ng Amerika at puwersa ng Iran. Ang mga warships ng United States of America ay nakaabang sa Gulf of Oman, malapit sa Strait of Hormuz at ang iba nito ay nasa Indian Ocean. Nag-aabang na kahit na sa kaunting pagkakamali ng puwersa ng Iran ay maaaring muling sumiklab ang isang napakalaking digmaan. Merong umiiral na ceasefire sa pagitan ng puwersa ng Amerika at ng Iran. Pero kahit na meron silang ceasefire, araw-araw ay merong mga pag-ataking isinasagawa. At sa pagkakataong ito mga kaibigan, ayon sa claim ng Iran, ang mga warships ng United States of America na nakapuwesto sa Gulf of Oman ay pinaulanan ng mga missiles ng Iran. Isang aksyon na talagang nagpapakita ng puwersa ang Iran at nagpapakita ng kanilang tapang na hindi sila natatakot sa puwersa ng Amerika. At isa rin itong mensahe para kay President Donald Trump na hindi sila nagpapatinag kahit na nakaabang ang napakaraming warship ng United States of America. Kung legitimacy ang ating pag-uusapan, ang balitang ito mga kaibigan ay ibinalita pa mismo ng US Central Command. Pero marahil ay hindi mo mapapaniwalaan o mabibigla ka sa inilabas na balita ng US Central Command tungkol sa claim ng Iran. Ganito ang kanilang sinabi. Claim. Maliwanag mga kaibigan ang salitang claim. Iran claims it fired warning shots at US warships in the Gulf of Oman, forcing American vessels to retreat toward the Indian Ocean. Ayan mga kaibigan, capital letter, false. Ang claim pala ng Iran na umatras ang mga warships ng Amerika na nasa Gulf of Oman na pinaulanan ng kanilang mga missiles ay pawang hindi raw totoo at lahat ng ito ay isang kasinungalingan. Ayon sa pahayag ni US President Donald Trump, maraming mga maling balita ang ibinabato ngayon sa social media upang i-discredit ang hold ng United States of America sa Gulf of Oman at maging sa Strait of Hormuz at pinapalabas ng mga balita na talo na raw ang United States of America. Pero ayon kay President Donald Trump, kabaliktaran ito sapagkat halos lahat ng mga bangka o barko ng Iran ay pinalubog na ng kanilang mga warships. At eto na, naglabas na ng pahayag ang US Central Command at pinabulaanan ang unang claim ng Iran. Ayon dito, Iranian forces did not attack or fire at US Navy warships. Hindi raw ito totoo sapagkat isa rin itong napakalaking paglabag sa kanilang ceasefire. US forces continue to operate freely in regional water while fully enforcing the ongoing blockade against Iran. Pero ano ang totoo sa pangyayaring ito? Ayon pa rin sa US Central Command, ang totoo ay ang kanilang pag-aresto sa isang stateless vessel na tinatawag na MT Davina na nakikita sa Indian Ocean. Napag-alaman na ito pala ay bahagi ng shadow fleet ng Iran. Kaya inakyat ito ng US forces at inaresto ang mga nag-o-operate nito. Baka itanong ng marami bakit inaresto nila. Meron daw karapatan ang United States of America na arestuhin ito sapagkat ito ay napailalim pa rin
sa kanilang sanctions. Naglabas din ng isang napakatinding pahayag at nagsisilbing banta si President Donald Trump sa Iran. Ayon sa kanya na kung merong kahit isa lamang na American soldier ang masawi sanhi sa mga ginagawang pag-atake ng Iran, ay automatic nang mamamatay na rin ang kanilang ceasefire at muling babalik ang digmaan. Dagdag pa ni President Donald Trump kung gaano katindi ang kanilang ginagawang pag-atake ay mas titindihan pa nila ito. Pero mga kaibigan, ang nakakakilabot, sinagot ito ng Iranian military advisor ng Supreme Leader ng Iran na si Ayatollah Mojtaba Khamenei na ang pangalan ay si Mohsen Rizai, na kung matapos na ang kanilang ceasefire at muling magbabalik ang digmaan daw ay dadalhin nila sa Indian Ocean, sa Bab al-Mandeb Strait, sa Red Sea at maging sa Mediterranean Sea. Ibig sabihin, ang digmaan ay hindi lang magaganap sa Strait of Hormuz, kundi lalawak pa ito ng lalawak, at nangako rin ang Iran na lahat ng mga barko ay madadamay. Dagdag pa ng Iran na lahat ng mga base militar ng United States of America ay magiging target na rin. Nasa Israel, sa UAE, Saudi Arabia at marami pang iba. Ayon sa Iranian military ay ipararanas nila sa United States of America ang isang napakalaking damage. Sinagot din ng Iran ang isang issue na ang kumakalat na balitang nais ni President Donald Trump na makipag-usap sa bagong Supreme Leader ng Iran na si Mojtaba Khamenei. Ayon sa Iran, hindi raw ito pinapansin ng Supreme Leader ng Iran sapagkat ayaw ng Supreme Leader na makipag-usap sa mga mahihina. Ayon sa Iran, ang plano ni President Donald Trump na pakikipag-usap ay isa raw kahinaan at isang simbolo ng pagkatalo. Dagdag pa ng Iranian military na kinakailangang si President Donald Trump ay magsagawa ng independenteng desisyon na hindi na kinakailangang sumangguni pa sa Israel. Dagdag pa ng Iran na huwag daw pairalin ni President Donald Trump ang kanyang sariling interest. Ayan mga kaibigan, naniniwala ba kayo sa mga pahayag na binitawan ng military advisor ni Mojtaba Khamenei? Ito ba'y may katotohanan o isang kasinungalingan? Sino sa dalawang ito mga kaibigan ang lamang kung giyera ang pag-uusapan? Ang United States of America o ang Iran? Ipaalam ang inyong mga malulupit na opinyon at komento dyan sa comment section. At manatiling updated sa mga pangyayari sa loob at labas ng ating bansa dito lang sa Usapang Banal. At upang mangyari yan ay huwag kalimutang mag-follow o mag-subscribe dito sa napakaliit na channel na ito. So hanggang dito na lamang muna ang video ito. May God bless you and thank you so much for watching. Goodbye. Mag-ingat po kayo.